Kwentong Banyaga ni Liwayway Arso. Mukha siyang artista. Artista nga ba? Mula nang dumating si Feli kanina, ay hindi minsang narinig niya ang tanong na iyon na tila ngayon lamang siya nakita. Gayong umuwi siya 2 ulit sa isang taon, sa araw ng mga patay at kung Pasko. Unang pakadala nga iyon, bulong niya sa sarili. Maging sa mga sandaling ito na wala nang kumikibo sa tumitingin sa kanya, ay iyon din ang katanungang wari ay nababasa niya sa bawat mukha, sa bawat tingin at sa bawat matimping ngiting may lakip na lihim na sulyap. At mula sa salamin, sa kanyang harapan ay nakita niya si Nana Ebang. Hinahagod ng tingin ang kanyang kaanyuan. Matagal na pinagmamasdan ang kanyang buhok at hindi ito makapaniwala nang sabihin niya serbesa ang ipinambasa sa buhok niya bago ito suklayin. Nandidilat si Nanang Ebang nang ulitin ang tanong. Serbesa ba ka mo, bata ka? Ha? Umiti siya kasabay ang mahinang tango at nang makita niya nangunot ang noo nito, idinugtong niya ang paliwanag. Hindi naman masamang amoy, Nanang. Ngayon sa kanyang pandinig ay hindi nakaila sa kanya ang pagtuon ng tingin nito sa kanyang sa leeg ng kanyang terno na halos ay nakasabit lamang sa gilid ng kanyang balikat at tila nanunuksong pinipigil ang pagsungaw ng kanyang malusog na dibdib. Sa kanyang baywang na lalong ng lapat na saya, sa laylayan na ito na may gilid upang makahakbang siya. Ibang-iba na nga ngayon ang lahat at nauuling niya ang buntong hiningang na kumawala sa dibdib ng matandang ali. Napangiti siya. Alam niyang iyon din ang sasabihin niyang kanyang ama na hindi na naging maligoy minsan man. Sa pagkakaalam niya, iyon din ang narinig niya ng kanyang kuya Mente. At ang 4 niyang pamangkin ay halos hindi nakahuman. Pinagmasdan siya ng kanyang mga kanayon. Mula ulong may taling bandana, sa kanyang salaming may kulay, hanggang sa kanyang mga mapupulang kuko sa paa na nakasungaw sa sino kayang magmamana sa mga pamangkin? Tanong ngayon ng kanyang. Ang panganay sana ng kuya mo. Sinaribay ko naman sa Enzo. Hirap sa kanila, ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Kung sinunod ko ang gusto ni Inang noon, kung natakot ako sa iyakan, tumigil siya sa pagsasalita. Alam niyang hindi maikukubli ng kanyang tinig ang kapaitang naghihimagsik sa kanyang dibdib. Tigas nga naming iniyakan nang lumuwas ka, ayon ni Nanang Ebang. Noon pa man, alam ko nasa Maynila ang aking pagkakataon. Sasali ba ako sa timpalak na yon kung hindi ako nakasisigurong kaya ko malinaw sa isip ang nakaraan? Hindi sumagot si Nanang Ebang. Pinapawisan ka na. Ano bang oras ang sabi ni Dorado na susunduin ka? 3:00 daw. Hanggang naiinip ka na ba? Agaw ni Nana Ebang sa kanyang sinabi. Hindi sa naiinip. Dapat ay nasa oras ng salitan. Biglang nauntol ang kanyang pagsasalita nang marinig niya ang mahinang tatat niya at nang tumingin siya rito ay nakita niya ang malungkot na mukha niya. At biglang-bigla dumaan sa kanyang gunita ang naging anyo nito nang makita siya kanina. Pinipigil na paghanga ang walang malamang gawing pagsalubong sa kanya. Sa 50 taon ng Plaradel High School, waring hindi niya matatanggihan ang karangalang iniukol sa kanya ng samahan ng mga nagtapos sa kanilang paaral. Waring naglalaro sa kanyang isip ang mga titik ng liham ng Pangulo ng Samahan. Parangal sa unang babaeng hukom na nakapagtapos sa kanila. Nakislot pa si Feli nang marinig ang busina ng isang tumigil na sasakyan sa harapan ng bahay. Alam na niya ang kahulugan niyon. Dumating na ang sundo niyang ihahatid siya sa bayan, sa gusali ng paaralan. Hindi muna niya isinuot ang kanyang sapatos na mataas at payat ang takong. Tila hindi na niya nakikilala at hindi na rin siya makilala pa ng buhok na binalikan niya. Bagong-bago sa kanyang paningin ang gusali. At nang isungaw niya ang kanyang mukha sa bintana ng sasakyan, ay nakita ang mga nakamasid sa kanya. Isinuot niya ang kanyang salaming may kulay. Tila hindi niya matatagalan ang nakalarawan sa mukha ng mga sumasalubong sa kanya. Pagtataka, paghanga, pagkasungyaw, aywan niya kung alin. Tila hindi na niya
makikilala at hindi na rin siya makilala pa ng buhok na binalikan niya.